Caritas in action. Makakasama po natin ang ating coordinator mula po sa Caritas Manila Alumni Scholarship Association, si Kuya Arnel Alarcon. Magandang hapon sa iyo, Kuya Arnel. Ayan, magandang hapon sa lahat ng nakaantabay sa ating live ngayong araw na ito. Sa ngayon po, patuloy po tayo na makasubaybay sa ating live. So mabuti naman, brother, awa ng Diyos po. Awa ng Diyos. Amen. Medyo makulimlim na dito sa Quezon City. Andiyan ka ba sa Caritas Manila ngayon? So brother, medyo mainit po dito sa amin sa Caritas Manila. Mainit ha, ang Kailangan panahon. po namin ng ice cream. Ay, yun. Kami din, kailangan din namin. Ang problema kung sinong bibili. Diyan, nagkakaturuan palagi. Brother, may bisita tayo ngayong araw. Siyempre, may makakasama tayo sa bahagi ng inyong programa, Kamasa. Tama ba? Ano nga ulit ang kahulugan ng Kamasa para sa kalaman ng ating mga kapanalig, brother? Ang Kamasa po ay Caritas Manila Alumni Scholar Association po. Samahan po sila ng mga graduate na Wislet. Ayan, asosasyon, samahan ha, na mga nakagraduate dahil po sa Caritas Manila tulad ni Brother Arnel. Siya po ay isang proud na postgraduate o napag-graduate sa tulong ng Caritas Manila Wislet program. Di ba, brother? Yes po, brother. Ako po ay proud na isa sa produkto ni Caritas Manila. Ayan. At ngayon po, naglilingkod na po siya mismo sa Caritas Manila. Biruin mo, no? Natulungan sa pag-aaral. Ngayon, nabigyan din ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay. At meron po kaming makakasama. Kami ni Brother Arnel, may makakakwentuhan tayo. Siya po ay, ikaw na magpakilala nito, Brother Arnel. Malamang mas alam mo yung kanyang background. Go ahead. Ayan, magandang araw mga kapanalig, magandang araw Bro Roel sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating programang ito. Ipapakilala ko lamang po ang ating guest na nagmula sa Diocese of Birac. Siya po si Engineer Leah May Sumulat, batch 2022, Bachelor of Science in Civil Engineering. So siya po ay galing sa Catanduanes State University. Ma'am Leah, good afternoon po. Wow! Magandang hapon sa iyo, Engineer Leah. Good afternoon. Gandang hapon din po. Mula sa Diocese of Birac, Baluarte ni Father Atoy de la Rosa, ha? Wow. So, Engineer Leah. Engineer, magandang hapon. Paano po pag may nagpapadala ng sulat sa inyo, di may sumulat? Kantawa si Cheska, oh. Katuwa. Ayan. Engineer, magandang hapon po. Kamusta po? Kayo ba'y nasa Catanduanes? Hindi po, nandito po ako ngayon sa Cubao, Quezon City. Okay. So, dito na po kayo naghanap buhay, tama ba? Tatrapang. Okay. Yes po. So, Brother Arnel, si Engineer Leah ay batch 2022. Opo, brother, siya po ay batch 2022. Okay, so 2 years pa lamang, no, mula na siya nagtapos sa Catanduanes State University. Engineer, kwentuhan mo naman kami. Ano ba buhay natin nung tayo nasa Catanduanes at paano ba tayo naging isa sa mga scholar ng Caritas Manila? Okay po. Bali po kami, sa family po namin, taga-simbahan po talaga kami. Pinanganak, simula po nung magkaisip ako, lagi na po akong nagsisikpa. Ang lola ko po sa father side ko, katikista, then si mama at si papa po active sa simbahan. So, namulat po talaga ako sa simbahan. And nagpa-participate po talaga ako hanggang sa makapagtapos po ako ng pag-aaral. Kaya po nagkaroon ako ng pagkakataon na makasali at i-recommend ni Father Ed Safe bilang scholar, maging scholar ng Wislet po, ng Caritas Manila. So, mula nung anong taon ka naging scholar? Since ikaw ay 2018 po. 2018. So, sa simula ng iyong college, buhay kolehiyo, scholar ka na ng Caritas Manila, tama? Yes po. Wow. So, Arnel, brother,
So, paano Brother. natin na nahikayat si Leia na maging parte ng ating kamasa? Actually, brother, si Ma'am Leia po, si engineer po, ay isa sa pinaka-active na nagbabalik handog po. Nag-share ng kanyang time, yung talent pressure kay Caritas Manila po. Oh, so very active ha. Naku, maraming salamat sa iyo, engineer. Ano ba ang kabuhayan po ninyo sa Catanduanes? Alam ko, ako po, personally, ilang pagkakataon na tayo nakarating dyan sa inyong lalawigan at madalas po yan naapektuhan ng kalamidad, ano? Napakahirap pagka nagkakaroon ng mga bagyo. Ano po ba ang kabuhayan ninyo doon? Yung mama ko po, nag-start po siya sa naglalako ng mga gulay, mga ganun po, nakikitinda, then nagluluto po ng mga gulay po, mga ulam, mga kakanin, mga ganun po. Ang papa ko naman po, striper po siya, then nagsasaka. Yun po yung buhay yun po yung trabaho ng family ko, kay mama ko. So, Then may lima po pa din na po kapatid. okay. 5 sila, brother, oh. Pang ilang ka, ma'am? Yes po, po. Pangatlo po. Okay. So, ganun yung kanilang pamumuhay, Brother Arnel, sa Catanduanes. Kaya talagang malaking bagay na siya naging parte ng scholarship program na ito ng Caritas Manila. Di ba, brother? Oh, brother, kasi nakarelate din po ako sa as kwentong buhay niya po na ako rin ay lumaki sa ganitong pamumuhay, sa klaseng pamumuhay. Isang magsasaka at isang mangingisda lang din po yung pinanggalingan ng family. Sa ngayon, engineer, ano po ang inyong pinaglilingkuran dito sa Metro Manila? Ilang taon na po kayo na katrabaho? Bali po, 2 years pa lang po ako ng trabaho. Nandito po ako sa Cubao. Ito po yung current work ko ngayon bilang project in charge po or project engineer po ng Cypress Baman. Okay. So, hindi ka naman nahirapan po sa paghahanap ng mapapasukan? Nung first job ko po, medyo challenging po, pero may mga tumanggap naman po kahit fresh grad. Saka nadala ko rin po yung mga binigay sa akin trabaho nung nag-aaral pa po ako ng Caritas Pira. Wow. Okay. Brother Arnel, may katanungan ka para kay engineer? Mayroon akong tanong lamang sana, brother, sa ating engineer, no? Lalong-lalo na siya po ay active na nagbabalik handog. So, engineer, bilang isang active balik-handog giver, ano ba ang nag-udyok sa'yo o ano ba yung nag-i-inspire sa'yo kaya ka nagbabalik tanaw sa Caritas Manila? Bali po, bukod po sa naituro po sa amin during formation at saka ng family ko na mas maganda po yung nagbibigay ka kaysa tumatanggap, and mas maganda po yung nagbabalik tanaw ka kung ano, hindi naman po yung mga nakatulong sa'yo dati na kailangan mo po, kung kailan ka po naghihirap, kung saan kailangan mo ng kasama. Bali, kasi po, nung nag-aaral pa po ako, nagkaroon po ng pandemic, then naging online po yung pasok namin, tapos dumating po yung bagyong Rolly na super lakas. Nagkaroon po ako ng pagkakataon, in-invite po ako ni Father Atoy, lahat kami mga scholars, maging volunteer sa emergency response ng Rolly. Bali po, nag-volunteer po ako doon, then may binibigay po na konting parang allowance sa amin, and naging sobrang laking tulong din po yun. Kasi during po na pandemic, tapos bumagyo, hirap po yung source of income ng family ko. Then, so parang ako po, hindi ko na kailangang dumagdag pa doon sa finances ng family ko. Kaya parang, nung nag-volunteer ako sa Caritas, then libre din po yung pagkain, nakatulong na rin po ako. Then habang nag-volunteer po ako, dumating po yung Catholic Relief Services, nagkaroon po sila doon ng project, then isa po ako sa na-select ni Father Atoy magtrabaho. Kaya while studying po, nagtrabaho po ako. Nakakapagbigay po ako ng konti sa family ko, tapos nagagastusan ko na po yung sarili ko. Wow. Kaya super thankful po ako sa Caritas.
So ibig sabihin, Brother Arnel, kaya laging natatap ni Father Atoy ito si Engineer. Talagang masigasig ito sa paglilingkod. Ano? Nabanggit niya Opo. kanina yung Typhoon Rolly. Natatandaan mo, Engineer, nung dumating ang Caritas Manila doon sa inyong lugar? After nung bagyo? Apo, apo. Isa ka ba Opo. doon sa mga Ang kabataan dami na? pong tulong na binigyan. Ayun. Opo. So, yung mga pictures kanina, mga kapanalig, kung kayo nanonood sa Facebook, sila po iyon. Mukhang kasama si Engineer doon. Ano? So, ang Yes yun, po, yung mga may pupunta po doon tapos may mga nag-take ng pictures then na-upload. Isa po ako sa mga kasamahan ko doon po. wow, biruin mo, oh. Diba? Pag, yung ating OBB, yung ating opening, yun po, yung ibang kuha doon sa Diocese of Birac po yun, mga kapanalig, baka nandun nga si Engineer. At heto po, ngayon, Brother Arnel, mula sa mga ganong karanasan at pagsusumikap, heto na, si Engineer Lea, narito ngayon at siya'y nagbabalik handog at patuloy na sumusuporta sa Caritas Manila. Hindi ba, brother? Opo, tama po. Okay, so nakakatuwa, ano? Yung ating mga napagtapos, yung ating mga scholar na tulad ni Engineer Lea, talagang hindi tinatalikuran yung kagustuhan namang makatulong sa pagkakataon na sila ngayon ay may kanya-kanya na ring karera, hindi ba? Opo. Natutuwa kami, Brother Rowell, ng mga kapanalig, lalong-lalo na si Caritas Manila, dahil may mga ganitong mga tao na bumabalik ni Caritas Manila, naglilingkod at patuloy na sumusuporta sa mga taong nangangailangan. Engineer, ano ang isa pa sa pinaka hindi mo malilimutan nung ikaw ay scholar pa? Diba, may mga formation din kayong ginagawa. Siyempre, may mga pagkakaibigan din na nabuo sa inyong diocese, sa inyong lugar. Ano yung mga talagang tumatak sa iyo sa pagiging scholar? Tumatak po sa akin talaga yung mga pangaral po ni Father Atoy actually. Lagi niya po kami napapagalitan. Talaga, ha? Okay. Opo. Kasi po gusto niya, opo. Gusto niya po kaming itama kahit konti pagkakamali. Tinatama niya na po para hindi na lumaki. Parang yun po yung naging pundasyon na, halimbawa, hindi ka po, sa maliit na bagay pa lang po, dapat tinatama mo na. Hindi mo na ipalaki. Huwag mo nang ipapalakihin pa po. Yung parang tumatak po sa isip ko. So, Nagkaroon din po ako ng mga kaibigan. Po, yung mga ka-wise ko po, naging family din po kami, and yung formator po namin, si Ate Joy, na nauna na rin po sa taas. Yun po, naging parang kapatid po talaga namin. Bukod sa coordinator po siya. So nakikita natin, Brother Arnel, no? Itong mga natutunan tulad ni Engineer at na iba pa mga scholars, bit-bit na nila, no, sa kanilang karera, no, Brother Arnel, yung mga ganitong aral mula sa ating mga kaparian tulad ng kanilang social action director, ano, may ganitong aral na ibinigay sa kanila. Magpahanggang ngayon, mukhang bit-bit nila mga ganitong katuruan, hindi ba, brother? Brother Arnel? So, gamitin natin ang linya ng telepono. Okay, Brother Arnel, ito, medyo nagkakaproblema lang yung ating linya. Pero kanina, sinishare ni Lea nga yung kanyang mga hindi malilimutang karanasan. At mukhang bit-bit talaga nila ito, no, Brother Arnel, magpahanggang sa ngayon sa kanilang mga karir, hindi ba? Opo, brother. Malaki po ang naitulong ng ating mga kaparian, especially yung ating mga CMIP coordinator, para mahubog ang mga disiplin ng ating mga YSL. At nakakatuwa dahil yung mga natutunan nilang yan, I'm sure, makakatulong sa mga kumpanya kung saan sila naglilingkod. Yes po, tama po, dahil magagamit po ng ating mga graduates, no, yung kanilang mga natutunan noong sila po ay mga YSL pa lamang. Especially yung discipline na kanilang nadadala maging sa kanilang mga pagtatrabaho po. Tama. At ang mga scholar po, mga kapanalig, hindi lang sila tinutulungan sa pag-aaral. Tinuturuan po sila na maging isang servant leader, maging isang leader. Ano, yan po yung kalakip ng kanilang pagiging isang scholar ng Caritas Manila. Kaya Brother Arnel, may paanyaya ka ba? Baka may mga nanonood, nakikinig na hindi pa parte ngayon ng Kamasa. Ano bang panawagan mo sa kanila? Ayan po, magandang hapon sa inyo mga kapanalig, sa mga nakaantabay, no, lalong-lalo na sa mga graduates, no, nakamasa.
magkakaroon po tayo ng General Assembly na gaganapin po sa July 20, 2024 po. Ito po ay Saturday na kung saan mayroon po tayong General Assembly. So inaanyayahan po namin na makidalo po ang lahat ng ating mga graduates. At kung kayo po ay may mga katanungan regarding po sa ating General Assembly, maaaring i-message nyo lamang po ang aming account na Wiselep Kamasa po. Maraming salamat. So, magkakaroon ng General Assembly on... Anong petsa, brother? July 20 po. July Saturday. 20. O yan, 18 days na lang ha, malapit-lapit na. So, pangkalahatan ito, Brother Arnel, buong Pilipinas. Opo, nationwide po ito, brother. Luzon, Visayas, Mindanao, Archdiocese of Manila. Wow, magsasama-sama po at napakagandang pagkakataon yan para po matipon yung ating mga postgraduate, makamusta sila at malaman kamusta ng kanilang pamumuhay, paano nakatulong ang pagiging scholar upang mapalago ang kanilang mga buhay. Sinusubukan natin, Brother Arnel, no, na mabalikan si Engineer. Bahagya lamang inaasikaso, inaayos itong ating linya ng internet. Again, mga kapanalig, dahil po sa inyong support at pagtitiwala, heto po, nakapagpatapos po ang Caritas Manila ng isa na namang engineer. Alam ko marami na, no, Brother Arnel? Opo, brother, marami na po tayong napatapos na engineer, Luzon, Visayas, and Mindanao po. Ayan. So marami pa tayong kwento na maririnig patungkol sa mga scholars sa atin namang darating na Wiselep Telethon 2024 sa July 15. Ayan, alam mo na ba yan, Brother Arnel? Opo, brother. So dapat Susunod. live ka ha, dito sa ating studio sa Telethon. Yes po, brother. Kasama po ako. Pupunta ka rito ha, dadayo ka dito Opo. sa Veritas. Pinaparinig na natin kay Ma'am Bel. Nako. Okay, mga kapanalig, papasalamat tayo kay Engineer Lea. Medyo kulang na tayo sa oras. Pero nadinig natin yung kanyang kwento at yung kanyang kagustuhan na magbalik handog. Maraming salamat sa mga biyayang ito dahil po nakakatulong tayo sa mga mag-aaral. Brother Arnel, maraming salamat. See you on July 15. Ha? See you po, brother. Maraming salamat din po sa inyong Okay. programa. Habol lamang. Ito na si Lea sa linya ng telepono. Lea, quick message lang para sa lahat ng mga nakatulong sa'yo. Go ahead. Thankful po ako sa lahat ng tumulong po sa akin para po matupad po ano man po ang meron ako ngayon. Hindi po ito matutupad kung hindi dahil po sa Caritas Manila through Caritas Direct po. Super thank you po, and habang nabubuhay po ako, dadalhin ko po ito at hindi ko makakalimutan. Thank you po. Amen. Maraming salamat mga kapanalig. Engineer Lea May sumulat mula po sa Diocese of Virac. Sa ngalan po ni Brother Arnel Alarcon ng Kamasa, ako po ang inyong damay kapanalig, Roel Garcia. Sumainyo ang katotohanan. Para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programang Caritas in Action, maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Caritas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number 5600459905. BPI Savings Account Number 30635355701. Metrobank Savings Account Number 175311750695543. PNB Current Account Number 16827000571. At Union Bank Current Account Number 0003000012275. Maaari din magdeposito sa kahit saang Cebuana Lolier branch o sa pamamagitan ng www.caritasmanila.org.ph.